Okay, so magandang hapon. Ngayon ay nandito tayo sa ating location 1. So quick update lang tayo at may isa tayong inaasikaso ngayong hapon. So, ano ba sabi ko? May 20, alas 6 ng hapon. So ito dito. Na kalachuchi ito nabuhay na to kalachuchi. Tapos dito sa isang kalachuchi, may nabuhay na kamatis. So, alagaan natin. Tingnan natin kung anong klaseng kamatis yan. Kung indeterminate or yung gumagapang. Pero palagay ko indeterminate yan. Ito, yung mga tanglad natin. Goods naman sila. So, hindi ko pa maasikaso talaga ngayon na maibebenta sila. Pero yun yung talagang gusto natin mangyari. So, ito yung mga basil natin. So, yung basil na tinanim natin dati, ayan, flowering na. Ayun, pakita ko sa inyo mamaya. Pero ito ang ating amaranth or spinach. Yan, tumutubo. Direct seeding ginawa natin yan. So dito, hindi ko talaga alam kung bakit nagkaroon to ng fungus or anong issue. Pero yan siya. So mamaya didiligan ko rin yan. So yung mga excess pala natin seedlings dito natin nilagay. Yan ang mga Olmeti, Parkhurst, tapos yung Scamander, pero hindi na naman natin inaasahan na lumaki pa yan. So ito, ayun flowering na kaagad yung ano natin, sweet basil. So mabilis talaga siya tumubo Flowering na rin tong Thai basil natin. So yung lemon, hindi ko sure. Pero pag yung lemon nag-flowering, mangongolekta tayo dyan ng buto. So ito talaga yung pang-harvest natin dapat sa darating na Sabado. Hindi ko lang alam kung aabot yung laki. Parang naliliitan kasi ako sa kanila. Kasi ito yung mga nilagyan ko ng mga ano lang to mga 3 or 4 pH down lang. So palagay ko yun yung isa naging problem natin ngayon. Pero tingnan natin kung ano mangyari. Tapos ito naman ito yung Parkhurst. And tip burn ka agad So atin na lang yan. Yan. So ito naman ang ating hydraulic. Ito malamang ito yung ma-display natin kaagad. So ito yung i-discuss ko mamaya. Pero hindi pa yan tapos. So ito yung mint natin. So yan, may mga tumubo na ng mint. Hindi ko lang kung ganyan ba talaga itsura ng mint na yan. Pero yan naman siya. So ito, lago ng ating pechay. Tapos dito sa kabila ang ating mustasa. So susunod, ano na yan, pak choy. Dito naman, ito yung ating onion bunching. So yung chives ko dun, ayun, yung chives. Baka palitan kong onion bunching sa susunod pag wala talagang germination. So, may mga tanglad tayo dito. Ito, may tanglad ako dito. Nakalimutan ko na. Tapos itong marigold. Maglalagay tayo doon. Baka tatlo siguro na marigold lagay ko doon. Yung cutting na marigold tsaka yung dalawang galing sa seeds. So, yan. So ito, bala ko na rin itong tanggalin muna kasi gagamitin natin yan para sa mga pak choice natin. Yan. So ito, nag-harvest na ako dyan sa mga petchay na yan. Binababa ako. Tapos yung petunia natin, ito siya. So petunia. Tinitingnan ko lang naman kung moist pa yung coco peat. Tapos yan, hinayaan ko lang siyang magugat. Pag nakakuha na tayo, pag nakakita na tayo ng ugat yan, dito transfer na natin. So ito, marigold, transfer natin dun sa kabila. Hindi ko kasi malaman kung ano yung red tsaka orange So malamang ililipat ko na lang iba. So yung ito, malamang papaya. Papaya itsura So yan itong spinach na nandito, yan ang pinaproblema ko. Ayun, may mga spider mites. Yun lang yun naman yung current issue ko dyan sa amaranth, spider mites. So ito, tuloy-tuloy naman sila. Siguro okay naman sila dyan. Ito, nilinis ko na kasi nga lalagyan natin ng marigold. Tsaka petunia siguro pag nagkataon. Siguro marigold doon, marigold. Tapos isang petunia dito. Tapos siguro marigold pa doon. Ewan ko. Na ayusin pa natin yan. So dyan lang yan. Ito yung mga compost natin na nandyan. Ito pa yung iba ko pang seedlings na hindi na natin transfer. So ayan, balik tayo sa gusto kong i-explain sa inyo. Ito yung ating mini DFT. So ayan, mini DFT natin. So ngayon, 4 pa lang Pero kasya naman dyan, 6. Tapos,
kung gaano naman siya karami. Ilan ba? 1, 2. Siguro mga 5 peraso lang yata to. Yan. Pero titingnan ko pa. Hindi ko pa nasukat eh. So makita niyo may mga butas-butas. So, ihinati ko yun sa kalahati dati kasi gusto kong gumawa ng NFT or DFT. Kaso hindi ko naman matutukan dati. So ngayon, sisimulan na natin siya. So itong frame na to, itong mga angle bars na to, ito yung dapat gagamitin ko as setup ng tindahan sa baba. Kaso ang hirap i-setup. So napag-isipan ko na lang na gawin siyang stand dito sa ating DFT. So, pansin nyo, hindi pantay-pantay. No? So, minaximize ko lang kasi kung ano yung meron ako ngayon. So, gusto ko sana mas mataas pa yan. Kaso, 18 inches lang itong support, itong mababa niya. Tapos, tinaasan lang natin ng konti dito sa kabila para magkaroon ng slanting. And, ang gagawin natin, since DFT tayo at hindi tayo NFT na setup, so, magkakaroon tayo ng drain dito sa dulo ng mga channels. Ayan. So ito, sinusukat ko pa. So malamang babawasan ko dito. So yung tubig niyan hanggang dito, madami. Magpupuno yan dyan. Hindi naman puno-puno hanggang dyan. Tapos magdi-drain siya dyan. Tapos babalik siya dun sa source. So hindi ko pa naayos lahat eh. Pero ganun yung idea. Kasi umpisa, ito T. T lang yung ginamit ko ito. Yung connector na T. Yan. T connector. Kaso masyadong mababa eh. So kailangan ko ng extra na tube. So yun pansin niyo ito. Yan. So yan kasi pag net caps ang gamit mo, hindi yan tatama diyan. Unless ang gagawin ko, lilitan ko tong styro para mailagay natin siya sa loob ng channel. Pero ayoko kasi gusto ko nakatakip yung styro dito para at least kahit papaano mabawasan yung init. Yan. So ang gagawin natin, iaangat na lang natin yung tubig dito. So ito, itong dulo nito, kailangan matakpan. Yan, matakpan. May ipon yung tubig dyan. Tapos pag napuno hanggang dito, dyan siya magde-drain. Tapos babalik na lang dun sa reservoir. Okay sana kunti lang eh. Kaso wala, masyadong mababa. Yan. So nagamit ko na rin yung tools na binili ko dati. Yung grinder, tsaka yung drill. Yan. So yan, may mga tools ako dito. Ito yung drill ko. Ayan, ito yung drill. Ito yung grinder. Ayan. So, naging okay naman yung investment natin. So, ngayon, naayusin ko na lang yung setup na ito. Hindi pa talaga tapos. Kasi trial ko pa yan eh. Kasi definitely maging problema ko dyan, mga leak. Kasi, alam mo naman ako, ayaw ko nang naka-fix ka agad. So, hanggat maaari na natatanggal-tanggal ko yung setup. Tapos dito, kailangan ko pa ng stopper dito. Pantakip. So, dito yung magiging source. Bubutasan ko pa to. May butas pa yan. Bubutasan pa natin yan. Ito. Tapos lalagay natin yan ng hose. May hose gagamitin ko. Ito, yung ganitong hose. Yan. Magpuputol-putol na lang tayo dyan. Para yung hose niya pa ganun. Papunta dito sa channel. Papasok dyan. So, may takip din to. Kasi medyo mapupuno ng tubig mga hanggang dito. Yan. O kaya mas baka yan. Basta mataas tubig. Yan. Ganyan yung tubig. So, ito naman may butas. Lalagyan natin yan ng plastic. Yung ginagamit natin plastic lining o kaya meron pa yata akong UV plastic dyan. Pwede kong gamitin din yun dito sa pantakip. Ang inisip ko yung pantakip dito, baka UV plastic na lang din gamitin ko. Kasi ang problema pag UV plastic kinamit mo dyan, transparent. So, inisip ko, ito. Yan. So, may UV plastic, tas may ganyan. Nakatakip. So, ayusin na lang natin. So, yun. Sa ngayon, idea pa lang siya. Hindi ko sure kung matatapos ko hanggang mag-transfer tayo next week. Next week pa naman ako magta-transfer sa... Kaya palagay ko, kakayanin ko naman. Ang tanong na lang, yung reserve ko, is either baka gumamit ako niyan, o kaya yung mas malaki. Yun. Kaya kailangan mabakante ko yun. Para magkaroon ako ng reserve dito. So, may gagamitin na naman akong pump. Yung gagamitin kong pump ay yung Aqua Speed na ginamit ko nung nagma-mushroom ako. Nahanap ko na siya. Nakalimutan ko saan ko nahanap pero nahanap ko siya. Oops.
sorry, nahulog yung styro. Kasi dapat ito yung reservoir na gagamitin ko, kaso masyadong maliit. Considering na mga sabihin mong 30 plus yung ilalagay mo dyan na halaman, masyadong maliit yun. Tanggalin nga natin to. Yan. Ito, aqua speed. So kung tatanungin niyo ako ng specs, ito yung ginamit ko kasi nung nagmamashroom ako eh. Kasi kailangan din na mataas ang humidity sa pagmamashroom. So ang ginawa ko, binabasa ko yung tela, tapos yung tela na yung bahala mag-dissipate ng humidity. So ayan yung specs niya, A3000 aqua speed. So gumagana pa naman siya. So yun, setup natin doon. Pag okay na lahat ng setup. Pag kumbaga kung testing na tayo. So hopefully gumana. Palagay ko naman gagana. Ayan. So next time, makikita nyo na yan. Sana gumagana rin. At matitest ko kasi dyan yung distances na 4 inches per plant. Kasi isa yun sa talagang problem pag naka-kratky ka or naka-tuna box ka, kung gusto mo talagang i-maximize yung tuna box mo, 15 heads. Kaso ang problema kasi niyan, lalo na ngayon kung maulan, problema mo is yung airflow, which is pag wala kang airflow, problema mo talaga ang fungus. So kung nagkakaroon kayo ng problema sa fungus, airflow usually ang cause nun, tsaka temperature ng growing area. Kasi doon na, since nag-mushroom ako, fungus or fungi kasi yung sa mushroom, oyster mushroom eh. So nagtatribe talaga sila sa high humidity and medyo mainit-init na temperatura. Ayan. So hopefully may na-share naman ako sa inyo. And hindi ko lang alam kung kailan ko pa ito matatapos. Pero matatapos ko yan. So ang tanong kung pupunuin ko ba yan, malamang punuin ko na para isang pahirapan na lang. And susunod testing. So ito, tinahirap ko lang muna. Hindi ko pa talaga i-fix kasi trial pa natin yan eh. So hopefully gumana. And kung hindi ganito yung gagamitin kong reserva, malamang yung ganon. Yung styro natin na pang na malaki. Yan. So pag gumana to, kunyari maganda naman talaga yung turnout, tapos makikita natin na ang baba lang naman nung level ng tubig kasi parang wala pang 2 inches to eh. So iniisip ko gumawa ng kratky na nasa siguro kahit 4 inches lang yung height pero circulating. 'Di ba? Kumbaga parang mini DWC siya kasi ang DWC na nakikita ko talaga is mataas yung tubig, malaki yung volume. So ang gagamitin ko medyo low end lang. Tapos para mas madali ako sa kanyari yan yung 30 na yan, pwede mong isang DWC setup lang o kaya itong 45 na to, isang small DWC setup lang. Eh di mas medyo hayahay. Tapos titingnan natin, ikukumpara natin yung laki ng halaman kasi lagi naman doon ako nagbe-base kung ano ba yung mas magandang setup. Dito kaya ako DFT kaysa sa NFT kasi sa netcaps sobrang iksi netcaps. Di ba nakita niyo naman doon? Kaya isa rin yung maganda sa DFT, pag nawalan ng kuryente, may reserva or may tubig yung yung tanim mo. Yun lang naman. So hopefully gumana kasi hindi pantay yung ko nito, nilagaring bakal ko lang yan eh. Yung katino, uka-uka hindi maganda yung pagkakatapyas. Wala pa kasi akong grinder nun eh. Kung may grinder na ako nun, medyo mas maganda siguro yung tabas niyan. Eh wala eh. Ganun talaga. So ginagamit ko lang kung anong meron muna ako ngayon. Then later on, pag gamay na natin yung papatakbo nito, doon tayo mag-upgrade. Hindi ka naman kailangan mag-upgrade ka agad kung wala ka rin namang pondo eh. Kasi asahan mo sa bagong setup na gagawin mo, posible talagang sumablay ka. And dun sa pagsablay, dun ka talaga matututo. Huwag ka lang susuko. Isipin mo lang kung bakit naging ganun yung problema at kung paano mo siya masusolusyonan. Ayun. Ako pa naman, dami-daming problema dito. Ayan, lip burn. So, pinakasolusyon ko dyan, wag na ako magtanim yan.
Free lang naman yan, yung Parkhurst. So, mostly dito tayo sa ano, sa Almaty. Yung bang Almaty ko, may tip burn din. Ito, may tip burn, no? Ayun, no? Hindi lang kung paano nun. Pero hindi naman lahat. So, hopefully, ito, makabenta tayo sa darating na Friday or Saturday. Kasi, ito, 3 box. Tapos dun sa kabila, 6 na box lang pala yun na dun sa kabila. So, 9 na box lang tayo. Pero, minus 2 boxes na kagad ako. So, 7 box, sabi mo na minus na rin to. So, 6 boxes lang tayo. Ang konti lang pala ng supply ko next week. So, pasensya na sa mga customers ko. So, hopefully, ma-dispose pa rin naman natin kaagad-agad. And after kasi nung part na yon ay mahaba-haba yung bakasyon. Kasi, tama ba? Next month na yung harvest ko. Mga June na. Yun. So, kung naubos ko agad yung supply ko, nga. So, ibig sabihin talaga nun, kailangan ko nang magpadami ng setup. So, ayun. So, try lang tayo. And hopefully, may ma-share ako sa inyo na mapapakinabangan nyo. Pero yun nga, isang drawback lang din ng sa mga nag-NFT or DFT, gagamit ka na ng kuryente. So, dun sa setup ko sa kabila, medyo malabo kasi wala akong supply ng kuryente dun. Meron lang ako supply ng tubig. So, best dun is Kratky unless magkaroon ako ng solar pump. Uy, solar pump. Oo nga, meron yung solar pump. Anyway, ibang idea naman yon, solar pump para in case gagawa tayo dun ng setup na ganito. Pero yun, iisipin mo pa, kailangan mo na kasi ng cover. So, kasi kung naka hydroponics ka, ayaw mo nang mahaluan ng tubig ulan yung timpla mo. Tsaka ang alam ko dito sa DFT or NFT, everyday sila nagche-check ng parameters. Alam niyo naman ako, hindi ako nagche-check na nito ng parameters ng Kratky. Passive lang talaga hanggang mag-harvest na. Yun lang yung gusto ko sa Kratky. So titingnan natin dito kung anong mangyayari. Kung pwede ba natin gawin yung ginagawa ko sa Kratky o hindi. Okay? So yun lang. Thank you very much and see you next update mga tropa. Bye-bye!